Oh. So mga ka-eksena, hindi tayo magpatumpik-tumpik. Puntahan natin yung breaking news. Anong breaking news mga ka-eksena? Eto, pakita ko sa inyo. Tuwan-tuwa talaga ako dito sa breaking news na to eh. Nako! Oo, asan na yan? Hanapin natin Ba't nawala? Sinave ko na yun Lintik na buhay to. Wait lang, naglo-loading. Ayan. Yan, share ko sa inyo mga ka-eksena. Buti nga sa inyong mga hindot kayo, mga sinungaling kayo, mga didishit kayo, mga lipaktaw kayo, ha? Yan. Nakikita nyo mga ka-eksena, breaking news! Palakpakan! Ano meron dyan? NBI files cyber libel charges against former newsman and YouTuber na bungi over fake presidential medical report. Sino ba yan? Siyempre pa. Abangan nyo lang. Pasay, Philippines, the National Bureau of Investigation, NBI, has filed criminal charges before the Department of DOJ against a former newsman na maitim, bungi, at masyonda na malaki ang balugan na rin, at isang YouTuber for the alleged dissemination of false medical information. Sino yan? Information concerning President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The charges follow a targeted cyber surveillance operation conducted by the NBI Cybercrime Division o NBI-CCD in January 2026, which identified the dalawa may laman, sumabit pa. Aray ko. Sorry po. Ito sabi, the primary, which identified two primary sources of the misinformation. These include Jose Yumang, ang pangit. Jose Yumang Sonsa, also known as J. Sonsa. Boom! For the post made via his Meta verified Facebook account, and syempre pa yung tawag dito NPA na si Ka Eric. Ayan also known as Jeffrey Luce Celis, also known as Ka Eric Celis, for content broadcasted via his YouTube channel, which commands nearly 10 million total views. Yung dami nakapanood On January 28 and 29, 2026, NBI agent documented online posts featuring a CT scan report alongside images with the president. The post called for transparency regarding President's fitness for duty and alleged deterioration in his medical condition. Galing ko bumasa. Although the original Facebook posts were eventually deleted, but na-delete, or restricted, the NBI successfully secured the evidence using digital forensic screenshot and by tracking the content as it continues to spread via reposts and citations. Simultaneously, surveillance of the Ka Eric Celis YouTube channel on the unverified medical documents, the NBI has recommended the both subject prosecuted for cyber libel, Section 4C, open close parenthesis 4 of RA 10175. Boom! Natago na yan. Also known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. And additionally, they face charges for the unlawful use of means of publication under Article 154 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act. Yes! Naman ang bonggang-bongga. Meron pa pala. Akala ko tapos na. Meron pa pala. Ano ba yan? In an era where information can rapidly influence public perception, we remind all stakeholders that freedom of expression carries... Sana ako? Carries... Wait lang. Nawala yung mata ko. Duling.
Saan na ba ako? Nakakaduling ba't nawala? Ayun. Yan. Ito. Freedom of expression carries with it the responsibility to ensure accuracy and accountability, said the NBI Director Attorney Angelito DLP Magno. Director Magno emphasized that the Bureau remains committed to politicizing the digital space to prevent the spread of malicious misinformation. He noted that while NBI respects the fundamental right of speech, it emphasizes that this right is not absolute and does not grant license to infringe upon the rights of others. As a matter of the law and public responsibility, one's freedom of expression ends where the rights of another violated. Attorney Angelito DLP Magno, Acting Director ng NBI. Yan. So mga kaiksena, ayan o. Yan. Aray ko. Di pati si Bingot, dali rin si Bingot. Ina mo ka. 'Di ba? Aray ko. So mga kaiksena, yan ang breaking news, press release ng NBI. So abangan natin kung kailan dadakpin si Jason Sa at si Ka Eric Celis. So halika na mga kaiksena, dire-diretso na tayo. Ano pang hinihintay nyo? Mag-like na kayo at wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Share nyo na rin. At syempre mga kaiksena, bago nga tayo dumako kay Bongo at Bato, iko-continue ko lang yung kagabi tungkol kay Justice Carpio at kay Marcoleta. Kasi merong interview si Justice Carpio. Dito medyo bitin nga lang, pero tatry nating sa susunod habaan. Ano meron dyan direct? Eto mga kaiksena. So talagang si Marcoleta ay naduwag. Oo, naduwag. Nabahag ang piluka. Nabahag ang piluka ni Marcoleta. Bakit? Eto mga kaiksena, talagang sabi niya, ready na ako. Sinagot niya talaga. At dito, napahiya na naman si Marcoleta kay Justice Carpio. Kasi sinasabi ni Marcoleta, kesyo punyeting unconstitutional daw. O eto, pakinggan mo Marcoleta. Tapos iiyak na naman sa channel niya si Marcoleta. Opo, siya nga po, Sen. Opo, ay aba, ba't ganun po, Sen? Sama yung amuyong niya, di ba? Ali Jade from San Mateo Rizal, Denise and AJ po, please. Okay na, happy? Charot lang. Oy, San Mateo Rizal, napupunta ako nung araw dyan Oo. Boom! Eto na mga kaiksena. Ang ginagawa mo doon, nagpapagawa ng ng motor. Nung araw. Eto na. Diretso tayo. Pasok! At para sagutin ang mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa West Philippine Sea, makakapanayam natin si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Good morning. Good noon to everyone. Opo. Pakipaliwanag po itong pinunan ni Senador Marcoleta na Magallona versus Ermita. Di ba yan ang pinagpuputok ng butsi ni Piluka? Akala niya, ang galing-galing niya. Kaya ka nga sinabihang mababang klaseng abogado Diyos ko po, parang, alam nyo mga kaiksena, ito ang pakatatandaan nyo. Experience, nothing can beat experience. Do you agree mga kaiksena? Agree ba kayo doon sa kasabihan na yun? Diba? Nothing beats experience than paano ba? Nakalimutan. Basta. Oo. Kuya ba, hello. Okay lang yan. Habol ka na lang. Tawag dito. 'Di ba kahit sa anong larangan, lahat naman nagsisimula sa umpisa. 'Di ba? Halimbawa, sa trabaho, umpisa. Hindi mo alam yung trabaho, yung sistema, hindi mo pa alam. Hanggang sa maging pro ka, hanggang sa maging pioneer ka na talaga. At syempre, veterano ka na So, maning-mani na sa iyo yung lahat ng trabaho, di ba? Ganun na ganun din yan.
'Di ba? Oh. Ito, oo, parang jet to holiday. Oo nga, no? Kahit ano pang talino mo, kung wala kang alam at wala kang ka-experience dyan sinasabi mo, hindi mo matatalo yung experiencado. Di ba? Kasi sa totoo lang, prangkahan tayo. Matalino ka nga, pero di mo naman alam gawin or hindi mo pa paano pala yung actual. Di ba? Iba pa rin yung marami ng pinagdaanan. O, sige na, ito na. Ang dami mo kong daldal. O. May basehan po ba yung pagsasabi niyang tres unos, ang desisyon ng Korte Suprema dyan? Alam mo, yung Magallona versus Ermita, ang Congress passed a law. Both the House and the Senate overwhelmingly approved the law. The President signed it. And it was questioned before the Supreme Court. Ito yung sinasabi ko kagabi. 'Di ba? Kumbaga, sinunod ng ating gobyerno kung ano yung ipinas na batas o pinasa nila na panukala. At dahil yon ay nakasaad at utos sa konstitusyon na sumunod, 'di ba? At dahil doon, sumunod lang tayo doon sa rules ng UNCLOS, 'di ba? Kasi yun ang pinaka high kumbaga sa batas o sa justice, Supreme Court yung pinakamataas, 'di ba? So yun ang susundin mo, 'di ba? O ganun ang ginawa nila, 'di ba? Dahil sa pinasang batas, And the Supreme Court was unanimous. The law was constitutional because it conformed to the Constitution. Paano na yan, Marcoleta? 'Di ba? Ang gagawin natin ngayon yan. Imbento ka na naman, nakakita ka lang ng mga kulay puting mapa at asul, akala mo tama ka na. May tama ka. So, ang sinasabi ng mga petitioners sa Magallona na ang territorial sea daw ng Pilipinas, Abot lahat na high tubig sea. Enclosed by the 1898 Treaty of Paris Lines, no? Yung Wait lang. Pakihinaan naman yung nyo, TV nyo dyan, nadidistract ako ang ingin na pinapanood nyo dyan. Charot. Sorry po of Paris Lines, no? Yung international law at UNCLOS sinasabi Wait lang, di natin naputol eh. big enclosed by the 1898 Treaty of Paris Lines, no? Yung international law at UNCLOS sinasabi hanggang 12 nautical miles lang ang territorial sea from your baseline. Hindi mo masakop yung high seas, hindi mo masakop yung exclusive economic zone as part of your territorial sea. Pumirma tayo. We are a party to the UN Convention of the Law of the Sea. Marcoleta, pakinggan mo pumirma tayo pumirma. Ibig sabihin, kasali tayo doon, meron tayong pananagutan, miyembro tayo, at kailangan nating sumunod. Pumirma tayo Marcoleta, makinig ka Sabi ko naman kasi, Marcoleta, kapag may time, minsan, iangat mo ng konti yung buhok mo para nasisingawan. Masyado nang naluluom yan Diba? Pasintabi sa kumakain. At yung Constitution mismo natin nagsasabi na we adhere to the general principles of international law. Constitution ang may sabi, sumunod tayo. Sumunod tayo. Ang gagawin natin, sundi si Marcoleta, tanginumin mo. Boom! General principles of international na yung territory nautical miles lang. So yung Constitution mismo natin nagsasabi na sumunod tayo sa international law, Diba? Ang gagawin natin, Marcoleta, yung trip mo gusto natin, gagawin namin. Di na, ikaw na lang, maglulo ka dyan. international law. That means 12 nautical miles lang. Ang gusto nila Merlin Magallona, sakupin natin
beyond the 12 nautical miles, sakupin natin yung exclusive economic zone at high seas. Labag yan. That's against customary international law. That's against UNCLOS. So, ang ginawa ng Kongreso, they passed Republic Act 9522, overwhelmingly approved by the House and by the Senate, pinirma ng Presidente, kini-question ngayon sa Supreme Court. Unanimous ang Supreme Court na constitutional yon. Oh, paano ngayon niya, Marcoleta? 'Di ba? Ipinasa ng Congress. Oh. Humantong pa ng Supreme Court. Pero unanimous, constitutional yung pinasa na yon at yung ginawang tawag dito, pagsunod. So paano mo ngayon gagawing mali yun, Marcoleta? Sige nga, mag-isip ka nga, iyak ka na sa channel mo. Magdi-deny na naman sigurado yung hindot na mama na yan. Sabihin na naman yun ng mga amuyong nyo sa tabi. Opo, Sen, tama po, opo. Ay, naku po, siya nga po. Diba? Marie Cargay, Happy February, sa'yo din po. At kamusta ba ang araw ng mga puso mo? Ikaw ba ay nanlagkit? Na-miss? Ano ba ang ano mo? Happy Valentine's belated. Tuloy tayo, Marcoleta. Patay ka, oh. Iyak na naman dito. Opo. Yung Republic Act 9522. Oh. So, ngayon, sinasabi ni Natatawa tuloy si Justice Carpenter niya. Natatawa tuloy. Ang sinasabi ni... So, ngayon, sinasabi ni Senator Marcoleta, treason raw. Alam mo, walang treason. There is no crime of treason during peacetime. Every freshman law student knows that treason can be committed only during wartime. Ang talino pala talaga ni Marcoleta, no? Easy. Pilo ka! So, before... Ayan na, lumabas na, oh. Happy Chinese New Year sa inyo, ah. Kung hey Pachoy. Marcoleta can charge me with treason, dapat ang gagawin niya, Ito mabigat, mga kaiksena. Gusto magkaso ni Marcoleta ng treason. Ito mabigat, mga kaiksena. Pakinggan nyo, ha. Ang gagawin dapat ni Marcoleta para makasuhan niya ng treason si Carpio. Ito, makinig ka, pilo ka. Oh, Marcoleta. i-amend niya muna yung Article 140 ng Revised Penal Code para treason can be committed during peacetime. Justice, At saka, Amiendahan mo muna daw yung gusto mong isang pang treason o ikaso kay Carpio, yung batas na yon, amiendahan mo. Makikipagdebate. Ako pag hindi ko hindi na ako makikipagdebate, magiging kalaban mo, wag na. Wag ka na kasing magpiling bright, Marcoleta, para ka naman lugaw eh. Paka-amend muna, tas tsaka mo siya kasuhan ngayon, ha? Aray ko, ang sakit na tiyan. Pustahan bukas, iiyak na yan. Iiyak na yan sa channel niya. O baka kanina, baka ngayon umiiyak na yan. baguhin niya rin yung Constitution na kasi sa Constitution, you cannot make a criminal law retroactive. Ex post facto legislation yan. So baguhin niya muna yung Constitution para i-repeal yung ex post facto provision. Opo. At saka baguhin niya yung Constitution, i-repeal yung provision na we adhere to general principles of international law. Oy, Alaga 143, maraming salamat Oo, nakapag-midnights na kami McDo paggabi. Thank you At saka Justice, dapat yung president Tsaka kay Maldita Lola, syempre. convince siya ng president at saka senate na mag-withdraw tayo sa UNCLOS. Marcoleta, tapos pag mag-amienda ka, tingnan natin kung lulusot.
Tapos, convince mo yung mga mga senador, pati na rin kongresista, at saka yung presidente, mag-withdraw tayo ng UNCLOS. Aray ko. Para sinampal ng bubog si Marcoleta. Kaliwat kanan. Aray ko, Marcoleta, kaya pa dis? Dahil dun sa UNCLOS, we agreed that ang ating territorial sea ay hanggang 12 nautical miles lang. So dapat gawin niyo muna lahat ito bago niya ma-charge kami ng... At saka i-convince niyo yung Supreme Court na lahat ng mga members of the Congress, the senators and the congressman who passed the Republic Act 9522 at saka yung presidente who signed it are committed treason. Sino ba yung presidente nag-sign yan? Si Gloria? Kausapin mo si Gloria ba? Hindi ko alam nanghula lang ako. Tapos si Pinoy pala, no? Paano yung patayin na ako sakali ba? Buhayin mo yung patay. Tira mo kalokohan mo, Marcoleta. Kung saan ka na ngayon, hindi makakalusot dito. Diba? Diba, Kahel? Wala na. Hindi mo na alam sa kalulusod dito. Ang gagawin mo na lang, tumahimik. Aray ko. Yan ang hirap, hamong-hamong ka eh. Convince nga. At saka yung lahat ng mga justices ng Supreme Court, unanimous sila eh. Unanimous kami noon. Opo, interesado ba kayo, These people Justice? committed treason. Gawin niya muna yon. Interesado po ba kayo, Justice? Ang dami. Kumbinsi mo ilan yung justices doon, unanimous. Paano kayang gagawin ni Marcoleta lahat yung dapat na gawin para makasuhan siya? Ano pa? Justice na makipagdebate kay Senador Marcoleta tungkol dito at sa issue ng West Philippine Sea. Handa Kita nyo naman, wala pa, hindi pa tapos yung tanong. Yes agad eh. Kung makikipag-debate po, matuloy debate, ready po. Yes. Tamo? Si Marcoleta, wala nang sagot. Wala nang tugon. Di ba? Evelyn Sin. Shoutout sa lahat ng mga bagong pasok I love you. Di ba, Lara Joy Galvez? Game. Tuloy tayo po ba kay Justice na makipagdebate kay Senador Marcoleta tungkol dito at sa issue ng West Philippine Sea? Handa rin po yung host ng Philippine Bar Association yung debating yan. Yes, I accept the terms of the Philippine Bar Association. Kita nyo? Walang dalawang isip. Yes, oo. Ano ka? Palag, Marcoleta. Hindi ka tatagos dito, Marcoleta. Naniwala ako. Mukha ka lang mas matanda, pero mas matanda si Carpio malamang. No? 'Di ba? Sa tingin ko lang sino ba mas matanda sa kanila? Di ko alam eh. Kasi kung mas matanda si Carpio, Marcoleta. Di halata No? May terms sila. It will be a formal debate. Papayag ako. Kahit saan, papayag ako. Marcoleta, palagad mo to. Wala ka pala eh. Ngayon mga kaiksen, na sinasabi ko kagabi, na sabi ko hanggat maaari, wag nang pagdebatihan at para hindi nakakahiya. Kaya lang, may punto rito si si Justice Carpio na, napaisip ako. Tama nga naman yung sinabi niya. Ano yung direct? Na kumbaga, nagpakalat na ng maling informasyon si Marcoleta. So, sa kanya pala, ang habol pala ni Carpio, itama natin. Kaya, i-debate natin yan. Itama natin. So, mali ka talaga, Marcoleta. Wag mo nang ipilit kasi. Ang itama mo, yung alay ng piloka mo. Diba? At wala pong mga kondisyon. No, ang alam mo, pag debate, may proposition. Okay. May affirmative at negative. So pag may affirmative at negative, yun. At saka ang topic dapat is there yung sinasabi kasi ni wala raw West Philippine topic Sea. it should be whether there is legally a West Philippine Sea. At saka sinasabi ni Marcoleta the Calayan Island Group
4 islands are located outside our Nasa high EEZ. seas daw po. Malinaw yun. So, one of the subtopic will be whether the entire form part of Philippine territory, even if some parts are outside our exclusive economic zone. Ganun pala yun, Marcoleta kasi maipilit eh. Kasi wag ka kasi nag-aabogad doon sa China. Yung Justice, mga issue na ni-raise niya, yun dapat. Para matuto yung publiko. This is to educate everybody. Dahil hindi pwede yung isang senador, sinasabi niya, public, that walang West Philippine Sea. Legally, walang West Philippine Sea. That is just the imagination of some people. Okay, let's debate on that. Whether that is a legal definition of West Philippine Sea under Philippine law. Justice, para po kay dating Senador Francis Tolentino, mas gugulo daw yung issue kapag magdidebate kayo ni Senador Marcoleta, mas importante raw yung pagdidialogue na lang sa China. Reaction niyo po riyan? Dahil nagsalita na si Marcoleta, we have to correct this, otherwise the people will be misinformed. We have Di ba? Na ano tuloy ako, sabi ko, nga naman, tama nga naman. Di ba? Para hindi lang sa mapahiya si Marcoleta, para maliwanagan yung mga kababayan nating uto-uto, yung mga kulto ng mga didilis. Kahit papano, kahit magbingi-bingian, magbulag-bulagan, meron silang nalaman kung ano talaga yung katotohanan. to correct this. To some extent, pareho kayo na sinasabi na ang 12 nautical miles, yun lang gina-generate ng ating mga teritoryo. And beyond that, ay high seas. Pero ibang unique po, hindi ba? Yung, Beyond 12 nautical miles, exclusive economic easy, zone. opo, Beyond 200 miles, high seas na yan. Pero unique po yung sitwasyon ng Pag-asa Island, hindi ho ba? Pwede ho nyo bang maipaliwanag yun? Yung, alam mo, there are two disputes in the South China Sea, the maritime dispute and the territorial dispute. Yung Opo. maritime dispute, governed by UNCLOS. Territorial dispute, principles of international law. Yung because of that, within your exclusive economic zone, there can be territories that do not belong to you, that belong to other countries. And there are also territories beyond the exclusive economic zone that can belong to countries. Hindi mo, what he's saying na dahil outside the exclusive economic zone natin yung Yun, meron tinatawag na beyond exclusive economic zone. 'Di ba? 4 na isla ng Calayan Island Group, hindi na natin maklaim yun. Mali yun. Opo. You can Mali ka, Marcoleta, mali ka! claim even beyond your exclusive economic zone, offshore islands ang tawag dyan. At nasa batas na po natin at meron ng elected officials doon sa mga lugar na yon. Ano ho? Yes, 1734 pa, nasa Pedro Murillo Velarde map na yung Los Baos de Paragua. Spratlys yun. Yung Okay. Calayan Island Group, claim natin yan, 1734 pa. Mahaba-haba po talaga at masalimot ang debate ito kung sakaling matuloy po inyong debate. Pero very interesting. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Pinutol niya na pero pag na-interviewan mo, ang gandang pag-usapan nga tas makikita mo si Marcoleta pagka nagdebate sila ano kayang level ng kulot ng mukha na itsura ni Marcoleta nun. Kahit siguro si Boy Iyak, hindi niya may do-drawing yun Di ba? Marie Cargay, maraming salamat po Thank you po. Ito na mga kaiksena, puntaan na natin yung kay Bato at kay Bongo. Naknan tucha talaga, mga perwisyo talaga itong mga hindot na ito Ayaw pang, ang tawag din, dahil pang pautot, dahil pang eksena. Di naman mga kabugera. Ano meron direct dyan? Wait lang asan ba yun? Ba't nawawala? Hop. Hindi yan. Wait lang, nawawala. Alisin ko muna ito Wait, ito. Sana yun? Ba, nawala pa Uy, sana yan? Alak ka. Wala pa Ayan, ito, game. Naghahanda. Yan, ready na ako. Ito. AI Morena. Oy, walang problema kahit late. Ang mahalaga, nandito kayo. I love you all. Maraming salamat. Ito na, mga kaiksena,
Senado, naghahanda na daw. May sabit Oras na maglabas ng arrest warrant ang ICC versus De La Rosa at Go. O yan, ang sabi. Bakit? O ito, pakinggan nyo mga kaiksena. Naghahanda na po ang Senado sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court kina Senador Bongo at Bato de la Rosa. Para sa detalye, may express report si Mean Los Baños. Mean, ano na nga bang napag-usapan na gagawin ng mga senador dyan? Yes, hi Ruth. Inaasahan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mapag-uusapan na ng mga senador sa Miyerkules ng mga hakbang na maaari nilang gawin. Sakaling mauwi sa paglalabas ng warrant of arrest ang ICC laban kina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Yan ay matapos nga silang pangalanan ng International Criminal Court na co-perpetrators sa Duterte drug war. Sabi ni Senator Lacson, mainam na may consensus na silang mabuo kaugnay sa mga posibleng mangyari sa ICC case. Kabilang daw sa dapat na pag-usapan na yung immunity sa aresto ng mga senador habang may sesyon ang Kongreso sang-ayon yan sa nakasaad sa saligang batas. May limitasyon daw kasi ito at maa-apply lang para sa mga kaso na ang parusa ay 6 na taon pababa na pagkakakulong. Pero base raw sa mga konsultasyon ni Lacson sa mga legal experts sakaling maglabas ng warrant ang ICC o anumang foreign court, dapat talaga itong idaan sa ating local court. At ang local courts na ito ang magpoproseso at magdedesisyon kung maglalabas sila ng warrant. Paliwanag naman ni Lacson, hindi niya basta pinoprotektahan ang kanyang mga kasamahang senador. Ang pinoprotektahan daw niya ay ang legal na proseso na kailangang sundin sa loob ng ating bansa. At baga matutulungan nila ang mga kasamahang senador, dapat anya, within legal means. Sakali namang mauwi talaga sa arestuhan ng kaso sa ICC, sabi ni Lacson, malaking kawalan kahit isang senador lang. Apektado raw talaga ang trabaho ng Senado. Pakinggan natin, Ruth, ang pahayag ni Senator Ping Lacson. Malaking kawalan? Diyos ko naman, tinan nyo, wala na nga si Bato, wala namang kwenta. Diba? Kami, ang taong bayan, ang nawawalan sa hindot na kalbo na yan. Diba? Sumasahod ang hindot tapos walang trabaho. Nagpadala lang ng representative sa opisina niya, nagtanim ng puno. Yun na yun. Diba? Alam nyo mga kaiksena, ako, syempre, di man tayo abogado, wala tayong ganong kaalaman, kalawak na kaalaman pagdating sa ganyang usapin, Pero, kung yun ang nasusulat sa ating batas, Constitution, sundin natin. Pero, sana, alam mo yun, lalo sa mga kasama nilang senador, na alam naman nila talaga na, alam nyo na may kasalanan, di ba? Huwag na kayo magbulag-bulagan. Kasi baka ibang mga senador dyan, sila pa yung nag-o-offer para lang magmukhang mabait sa iba, di ba? Sa Senado kayo magtago. Para ipupush namin yung ganito, hindi kayo mahuli dyan. Ang kayo tumira, dalhin nyo yung pamilya nyo rito, magtayo kayo dito. Diba? Ano ba ang mag-issue ng warrant of arrest at ang penalty doon sa warrant of arrest na doon sa kaso na nilalaman doon sa warrant of arrest, hindi sang-ayon doon sa sang-ayon doon sa ating saligang batas na may immunity from arrest ang senador. Basta't nasa session ng Congress, gagalang natin ang ating konstitusyon. Higit sa lahat, kaysa doon sa warrant of arrest na inisyo ng... So maliwanag mga kaiksena na ang mangyayari dito na kapag may warrant of arrest na at may session pa ang Senado, doon lang magtatago. Posible si Bongo or si Bato. Pero alam nyo ba, mga kaiksena, birthday ni Mariam, bukas. Kaya batiin nyo ng happy birthday. Happy birthday in advance, Mariam. Kung hey Fat Choy, patikoy ka na. Para dikit-dikit daw ang swerte at ang pamilya, ganun. Eto mga kaiksena, alam nyo ba, hindi ko ano lang to, hindi ko sinasabing totoo ha. Meron lang tayong nasasagap na balita. Excuse me, meron tayong nasagap na balita mga kaiksena na kung sakali na lumabas na nga ang warrant at hindi matsyempo na nakasesyon or wala sa Senado si Bongo, lumabas ang warrant,
ready na daw. Ang alin direct, ready na daw yung pagtataguan ni Bongo. Aray ko. Saan mo nalaman yan? Saan mo nalaman yan, direct? Baka naman fake news ka. Ayon sa ating pink na alupihan. Meron tayong pink na alupihan. Chinika sa atin. Ayos na daw ang pagtataguan ni Bongo. Pwede sinasabing huwag niyo munang paniwalaan. Sinabi lang sa akin at naririnig-rinig ko lang din. At ito pa, malaki daw ang gastos ngayon ni Bongo. Bakit? Para pumogi. Aray ko. Pero hindi yan mananalo kasi kita nyo mamaya may papakita tayong video niya. Ang pogi niya ron. So yun ang pinapalabas dito mga kaiksena na Senado ang magiging taguan o magiging saya ng dalawang ogag na senador na yan. International Criminal Court. News, bukod sa majority block, magpupulong din ang minority block kung saan kasapi sina Senador Go at De La Rosa. Naiyak at na-depress daw sa Senator Robin Padilla. Naiyak na depress. Akala ko ba? Strong ka. Sabi mo yung mga kabataan weak. Inumin mo pala eh. Sorry pero nung kapanahunan namin, nung ating mga kabataan, yung mga kabataan ngayon, sorry pero weak. Pero ngayon, umiiyak na, umiiyak daw, inaamin niya, naiiyak daw siya at nadidepress. Inumin na yan. Kaloka. Hindi masamang umiyak, pero mali kasi yung banat mo eh. Depressed na, weak yung mga kabataan dahil sa ganun eh. Ikaw nga to, ginagamit mo, hindot, di ba? Kaloka. Ang kasapi sina Senador Go at De La Rosa. Naiyak at na-depress daw sa Senator Robin Padilla dahil sa sitwasyon ng dalawa. Sakali raw kasing mauwi sa haristuhan ito, maiiwan daw siyang mag-isa. Nauna lang itinanggi ni Wala na. May iwan sumama ka kung gusto mo. Di ba? Senator Go ang alegasyon. Tinawag niya itong one-sided, hindi patas at walang basihan. Lalo't hindi Ito na naman tuntang inuminto na to ni Bongo. I dispute this allegation which are entirely unfounded, one-sided, unfair, and no relation to the reality of my roles. Ganon! Pinaka, wait lang mga kaiksena, ginagalit mo ko. Sabi niya, and bear no relation to the reality of my roles and responsibility during my service as Special Assistant to the President na karton na si Digong. Eto, panoorin mo to, hindot ka, Bongo akala mo hinanda ko talaga para sa iyo to eh. Animal ka wait lang. Eto, animal ka, mayabang ka pa nga ni. Eto ka. Pakinggan mo to sarili mo. Dali ka na. Wait lang, kalma lang. Yan. Tignan mo itsura mo rito. Aray ko. Hoy! Bongoloy, tignan mo yung sarili mo rito, ha? Pakinggan mo, hindi ako may niyan, ha? Hindi sa akin galing yung video na yan. Galing sa Rappler yan, na-save nila yung mo. So, sabi niya, wala daw siyang kahit anong role dyan. Isa lamang daw siyang special kineme-eme ni Digong. Pakinggan mo itong sinabi mo. Banat. The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya kahit saan. Maliwanag mga kaiksena, ito ay isang pag-amin na lahat ng ipag-uutos dahil sa kagustuhan ni Digong at alam daw niya ay para sa tama o para sa bayan, para sa Pilipino, ay susunod siya. Ganun ang dating mga kaiksena at handa niyang samahan si Digong kahit humantong pa sa pagkakulong o may sinabi pang pagkamatay?
Ulitin natin. Di ba, Chupaeng? Ulitin natin para maliwanag tayong lahat, ha? Ulitin mo! The next 3 years po, Oh. susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. Mga programa. Ano ba programa ni Digong? Di ba? War on drugs. Hindi sinuportahan mo. Alam na nyo naman yan eh. Pag sinabi, alam ba, ako si Digong, tapos nasa likod si Bongo. Tapos may gusto akong pagawa. Itawag mo nga si Bongo. Go. Pagkapunta ka doon kay Bato, pagkasabi mo, magmatawag man ako sa mga DDS man ko, sa DD squad ko. Pagkasabi, mag-meeting kami, madami tayong listahan ba dyan sa mga putak, yung mga papatayin natin lahat yan. Aray ko. Okay ha. Sabi ko kay Bongo, makapunta dyan kay Garma, magpasyal man kami at makapag, alam mo na, hindi man talaga ako mahilig utos man ako ng utos dyan. Siguro naman nagigets yung ibig ko sabihin na lahat ng mga gustong gawin ni Digong, alam ni Bongo. At lahat ng inuutos ni Digong, si Bongo ang nagpapatupad o nagbibigay ng, di ba? From Digong, Bongo, tapos ganun. Kaya nga siya pinangalanan ni Garma eh. Boom! Sinungaling talaga tong Bongoloid na to. Aray ko. Diba? Naku, nakakaloka ka, Bongo. Ulitin natin, tinan mo, sinungaling yun eh. The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para susundin niya ngayon lahat ng gustong gawin ni Digong. Kahit pa katarantaduhan, pagpatay, yung ganyan, susundin niya. Di ba? sa Pilipino, sasamahan ko po siya kahit saan. The next 3 years po, Ito pa, mga kaiksena, hindi pa ako tapos sa'yo. Meron pa akong ipapakita. Wait lang, kalma ka. Kala mo wala nito na to. Ito pa wait lang Sana ba yun? Sana. Wait. Ay, nawala. Ba't nawala? Saan yun? Ay, nawala eh. Hindi, kung napanood nyo yung mga kaiksena, pinakita ko rin naman kagabi yun eh. Yung tungkol sa pag-amin niya sa reward system, di ba? Kaya ngayon, mga kaiksena, tuloy tayo. Balik natin. Balik natin dito. Sasabihin mo pa, wala kang alam, Bongo. Sinungaling ka talaga, impacto ka eh. Di ba, Irene ko? Di ba, Teacher Celine, Di ba, Jeffria? At Pinas Spotlight. So, ano? Sabi ngayon niya dito, unfair and bear no relation to the reality of my roles. Sus, kasabi mo lang. Sinungaling ka, talagang hype ka. Hindi naman daw ito kasama sa kanyang trabaho bilang Special Assistant to the President at Executive Assistant ni dating Pangulo at Mayor Rodrigo Duterte. Sa kanya raw pagkatrabaho kasama ang dating Pangulo, wala raw itong inutos na kahit anong illegal sa... Natural, aaminin mo ba? Si Garma nga umamin eh, 'di ba? Inilahad na nga yung involvement mo, ikaw talaga eh. Kanya at hindi rin daw siya susunod sa anumang illegal na utos sino man. Wala pa namang pahayag Senator De La Rosa na hindi na pumapasok sa Senado simula pa noong November 2025. Galing Bato ko nasaan ka man, isa lang. Nang ina mo. Kapal ng mukha mo. 'Di ba? Derek, wala namang warrant. Oo nga, kahit wala kang warrant, dapat kang murahin. Nagtatago ka, walang warrant, tapos di ka nagtatrabaho, tapos sinasahuran ka namin. Anong gusto mong gawin namin sa'yo? Purihin ka pa namin, kalbo ka. Ito. Pakinggan naman natin dito, Sabi ni Palace Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasok. Kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing
mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino yung dapat mamanagot? Palace reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others, as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapatay? Again, yung una niyong punta, no? Reaction lang po. Regarding sa pagsama ng pangalan nila? Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017, at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. Yan ang hindi kasi naintindihan ng ibang mga bobong mga DD shit. Kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bobo talaga, no? 2017 pa. Nung alam ni Pangulong Bongbong Marcos dyan. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Huwag kang magtatago, Bongo, Hoy, may lovers na dyan, Mukhang may magde-date, Hoy, chupaeng, parang dami mong chicks. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging dahilan, daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong ang nagsabi mismo, Naka, patay ka, attorney, binanggit mo, yari ka. Aray ko. Mamaya ka, patay ka, content ka na yan, tiba-tiba ka na naman, attorney dyan. Bakit mo binanggit? Huwag mong babanggitin yan. Mauobliga na naman sila. Binanggit mo pa nananahimik na. Easy. Aray ko. Asing, bala ka. Love dream. Hey. na mayroong mali sa execution. Nako, sinabi ba talaga yan? Aba, di ba good governance sa... Nako! EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing Oversight Committee Head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry, di umano. Nako. At ito ay maling-mali. So, kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat mamanagot? And last na lang po, do you have a message sa mga supporters ng nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni naman na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan. Kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso.
Just a related question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Palasyo, na ang walang gobyerno. jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. Ito naman si Ivan, ano nang tanong mo? Sinabi mo, sa ngayon po ba? Yung sa panahon ba ng kay Duterte? Kung kay Duterte, sakop nga valid nga Diba? Pasok nga kaya nga nandun si Idigo ngayon dun sa dahig Kaya nga may sinampang kaso kaya nga nakasama pa yung 8 Kasi nga, sakop pa, may jurisdiction pa nung ginawa ang krimen. Pero kung ngayon mo tatanungin, wala silang jurisdiction. Kaya nga, Aray ko! okay na. Eto na ako. Hello. Naubusan ng load. Hindi, ewan ko. Di ko alam kung ano nangyari. Di ko alam. Bigla ako nawala. Okay na ba? Paki-press 1 nga. Press 1. Andito na ako. Press 1. Dali. Para mahabol natin to. Dalian nyo. What do you have? Dalian nyo. Yan. Game, tuloy tayo kung saan naputol. Pasensya na kayo, di ko alam kung ano nangyari din, ba't naputol. So, ito na mga kaiksena. Nakakaloka. Game. Ma'am, what does the palace say to those current and former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Ako muna sasagot, Atty. Claire. Mamaya ka na. Diba? Wala naman pala kayong kasalanan, sinasabi nyo. Diba? Wala kayong kinalaman, di ko alam yan, di ako konektado dyan. Huwag ka magtago. Kung tatago ka. Sabi nga ni Bato, yung pagtago, yan side of, sign of guilty. Pag ikaw, umalis ka, meron kang kaso, guilty ka. Boom! Meanwhile, nagkaroon ng warrant daw na hindi pa totoo. Ayun, nagtago ka agad. Diba? Di mo kailangan magtago kung wala ka naman talagang kasalanan. Maa-acquit ka dyan. Diba? Senador tama. Sabi pa nga ni Bato, no? Bring it on, Mr. Trillanes! Sabi niya pa, i-serve pa daw yung warrant sa kanya. Paano isi-serve? Hindi ka na matagpuan, hindot kang kalbo ka. Bato po, tagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. Malamang sa malamang. Ganon ang gagawin nun. Make my day! What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Ang panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado sa 8 pinangalanan? Wala lang, pakialam ko dyan. Diba? Kasi nga hindi naman sila yung ano yan Hindi naman dito sinampa yan Harapin lang nila kung ako yung gobyerno. Ganun ba? Yung 8 pinangalanan? Patunayan na lang nila sa korte. Patunayan na lang nila kung saan mang korte yan. Huwag sila magtago. Ganun lang. Sila po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest.
Maraming salamat. Next question mula kay Tina Maralit na Manila Times. Good afternoon, Yusek. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention? Pinapakinggan niyo yung PDP Laban. Lahat naman yung mga bobo. Mga tawag dito, lahat naman yung mga bobayla. From the massive corruption scandal, kaya naisama. Tignan mo nga yung PDP na yan, di sana, kung yung sinasabi nilang ganyan, naglalabas na kagad sila ng ebidensya. Kasi lahat ng yan, mga kaiksena, ay propaganda lamang para mag-ingay, magpasabog, pautot, pero wala namang lakas. Ganun talaga, wala ebidensya, ganyan. Makakaloka, Mas sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case. Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion. Dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Sino ba yung nagtanong na yun, hindi nakikinig? Kanina inulit na nga, ulitin na naman ni Atty. Claire. Paano magiging diversion? Yung Pangulo ba naglabas niyan? Di ba ICC naglabas niyan? Saan ba galing yung pagpapangalan dun sa 8 kasama ni Digong? Gobyerno ba? Ito mga reporter nagtanong, ewan din eh. Si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit. Mismong si Mayor Magalong ang nagsabi. Ala ko po, inulit pa Wag! Inulit mo. Yari ka na talaga, Atty. Claire. Wag mo. Inulit-ulit pa Sabing meron siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang... Legit ba yan, Atty. Claire? May report talaga yan? Attorney, wag kang gagawa ng magagalit sila, galit sila sa ganyan. Kailangan legit dapat yan. Diba? Pang sila may command conference. So even before, meron ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Nako po! Atay tayo dyan. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. Ito naman naingot din tong isan to. Ang kulit nyo magtanong. Kung ako nandyan, ako yung tinatanong, gagantuhan ko lang yung mga reporter tulad nito nagtanong. Pag sinabi ba, tatanungin kunyari ako Kunyari ako. Nasagot ko na. Kunyari ako si Atty. Claire, sinagot na. Tapos magtatanong siya. Ako na. Kalong yung nasabi niyang report. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Ano ba? Ilan to? 5 po, Yusek. Paulit-ulit. Ang tigas din ng tumbong mo, no? Aray ko! Diba? Ang kulit. Paano? Anong tanong yan? Diyos ko po. Ano gusto mo isagot sa'yo dyan? Sinabi na nga, wala pa nga si Pangulong Bongbong Marcos, mayroon ng kaso na yan eh. Malamang yan po. Di ba? Diyos ko naman, yung kay Digong, sino ba, ilan pa lang ba yung sinasabing sinusuko? Excuse me, di ba? Ano sinusuko pinagsasabi nyo? Sinasabi nito mga to, sa mukha nyo
po ang kanilang sasabihin. Pero tandaan natin, ano ba nangyari doon dating, sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. Ano ba? Inuli! Attorney Claire talaga, sabi ko sa'yo, ang dami niyan, mamaya, ikaw ang ano. Ilang beses mong binanggit. Oh, may report pala. Doon kayo magtanong. Itong mga reporter na to, tatamad nyo. Mag-research kayo doon. Punta nyo. Oh. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Oh. Nung dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016. Nako! Meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Oh. Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts International. here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi, manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipinas. Paano? May ano yung mata eh. May ganun yung mata oh. Nakita ko yung Attorney Claire ah. Para walang masabi, manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipinas. I like that. May ganun ah. May gumaganon ka na ng mata ah. No? Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Ma'am, last from my end, ito pong debate on whether or not dapat isuko sila. Totoo naman mga kaiksena eh, di ba? Mas maganda na yun. Kaya nga doon nga dinala para hindi magkaroon ng bias eh. Tapos, gusto nyo dito, ang tibay nyo rin. Kita nyo, yun nga kay Kibuloy, harap-harapan. Mismo yung Vice President, kumakampi sa Manyakol eh. O asa na si Kibuloy ngayon? Diba? Hindi pa siya tapos. Meron pa siya sa Amerika, nakaabang pang kaso. Halimbawa, mabuno niya yung kaso sa Pilipinas, doon naman siya sa Amerika. Diba? Oh, lantaran yung pagkampi ng mga Duterte supporters o Duterte politician o Duterte ally. Diba? Kahit sila'y nakaupo bilang politiko, imbis na taong bayan, ang pinagtatanggol at kinakampihan mismo, ang pinagsisilbihan yung Duterte, hindi taong bayan. Boom! Tapos gusto nyo dito magkaroon ng investigasyon. Paano yung maliliit na tao na biktima ni Digong? Yung biktima ng EJK, biktima ng kung ano-anong katarantaduhan ni Digong. Diyos ko, hina ng utak, kaya nga dinala dun eh. Hindi sila makakatanggap ng, kahit sabi mo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nandito, hindi naman siya pwedeng makialam. Diba? Paano kung halimbawa yung mga lintik na mga tawag dito senador ang mag-impluwensya. Gusto. 'Di ba? Yet Soriano at Dion. Sino pa? Pinoy MN, hello din. DJ Nat LG, Ronald Federico Pax de Mesa, Jercel Puno, hello. At Mainstay Mother. Overseas or here stems from the fact na the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during Ang kulit nito, kailan ka ba nagsimulang maging reporter? At ang bata ka pa oh. Makulit din ang tubol nito eh. Sorry, may kumakain pala, sorry po. Time of former President Duterte. With this to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider to rejoin the ICC? I know this question has been already raised in previous years, but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the president? The president has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. None as of the moment. Follow ka pa, isa pa. Gusto mo pa yata, ate. Kung kay Sara yan, no, I don't want to answer that.
Ito para mahina ang utak nito. Baka madali lang ang tanong nito sa akin. Ikaw, sige ikaw. Yes, BP. At this point, what can you say about the economic growth has been doing well for some reason? And what you think about the current situation? And yeah, I don't want to answer that. No. No comment. Ikaw. Yes po, Bibi. Thank you po. Magandang umaga po. Gusto lang po naming malaman sa inyo kung pagdating po dito sa usapin ng West Philippine Sea at sa ating mga mangingisda na binubugaw at binubuli. Ano po ang inyong stand o pwedeng mabigay na komento sa ating mga kababayan Pilipino? No comment. Ikaw, kuya, one last question. Easy. Ito mo, daig na, tapos magmamaganda si Sarah, magmamagaling na akala mo matalino. Hindi ka nga makasagot ng maayos, leche ka, pati nga yung NTFL ka, hirap kang bigkasin kung anong meaning yan. As in, cellphone ko. Easy. Diba? Oh, umay no? Ang lakas pa magsabi. Two question lang tayo today. Wow. May allergy sa tanong. Diba? Siya Tornik Nereo. Sige, paulit-ulit ka. Sige. Next question from Ace Romero, Philippine Star. Tanong ko lang regarding ulit sa ICC, Yusek. Although nabanggit nyo kanina, tinanong na yung kung bahagi tayo ng kung may jurisdiction pa yung ICC sa Pilipinas. The PDP Laban also decried what it called the derogation of sovereignty daw under the Marcos admin as part of its statement. What do you say to that? Yun talaga po ang kanilang magiging mensahe. Dahil yun ang gusto na iparating sa taong bayan. But still, sabi nga natin, sumusunod tayo sa sarili nating batas at nakikipag-cooperate din po tayo sa Interpol. Because if I remember right, may nabanggit si dating former Executive Secretary Lucas Bersamin dati hindi automatic na kapag nagkaroon ng arrest warrant against Senator De La Rosa, automatic mapupunta siya sa ICC. Ganun pa rin ba yung stance ng Malacanang? Dalawa po ang opinion dyan. May opinion po ang DOJ at may opinion po ang dating ES, Lucas Bersamin. So, tingnan po na lang natin kung nandiyan na po ang warrants of arrest, let us see kung ano po ang susundin na patakaran. So wala pa pong stance about that. Hindi pa, I mean, hindi necessarily yung dating view ni ES Bersamin, yun na yung view automatic ng palasyo. Yes, hindi yun ang maaaring pananaw ng palasyo. Kulit din So, maliwanag mga ka-eksena ha. Ngayon, ito. So, bukod dun sa pagtatago sa Senado kailangan talaga, kung ako lang masusunod pagkalabas ng warrant yan dali mo kaagad, supalpal mo kaagad sa pagmumukha nila para diretso kaagad ng dahig. Wala na patumpik-tumpik pa, di ba? Para yung sinasabi nila na ginagawa nila sa kalsada na tay kami naman. Gawin nyo ngayon yan bato. Diba? Tsaka Bongo. May paiyak-iyak pa Bigyan mo ko ng background. Tatay, hindi ko. Tinala niya si Tatay, hindi ko. Nakapa. Walang sapatos. Aray ko. Pilit din tinala si Tatay, hindi ko. Walang sapatos. Si Bato naman. Ha? Kung sino ka man na piloto na nagatid kay Tatay Digong, babagsak. Ang daming drama ng mga ugok no? Ngayon samahan niyo yung yung tatay niyong karton. Aray. Ngayon 3 na kayo magkakaroon ng standee doon. Para na kayong alin? 3 Musketeers? Hindi. 3 ugok. Okay, ito naman mga ka-eksena. Siyempre, hindi mawawala ang alin direct. Ito na nga ang tawag dito. Ako pa ba? Ito na nga yung
Pasabog. Nako, iiyakan na naman yung mga didilis dito. Kapit lang kayo Kapit lang mga iyo, mga iya. Oh, nako. So mga kaiksena, kanina po, maaga. Siyempre, yung Pangulo, nagtatrabaho. Hindi kagaya ng Vice President, ha? Nagtatrabaho ba yung Vice President? Hindi. Nagdadrama, di ba, Royce Cusina? Oh, Happy Valentine's Day, ha? Tawag dito, saan na ba to? Ito. Yan. So, nasa Taytay, Rizal, si Pangulong Bongbong Marcos dyan. At ito ay pinangunahan niya yung expanded 4PH milestone event and celebration ng DSUD. At syempre, namigay na rin sila ng bahay sa mga beneficiary ng 4PH at DSUD. O, ito mga kaiksena ha. O, kapit lang mga didilis o. Ang laki pala dyan sa loob ng Megawide. Ngayon lang ako hindi ko pa napapasok yan, pero ganyan pala yung loob. Ang laki, no? Grabe naman yung gagawing bahay naman, no? Ayan, no? Sample, mga kaiksena ng unit. Yung taray, di ba? Condo style, no? Oh, magkano condo style ngayon? Malapit na kami dyan eh. Dyan sa Megawide. Malapit na kami dyan. Hanapin nyo na lang kung saan dun. Aba. May susi na. May pera pa oh. Aba. Ngayong araw, sabay dito sa ating programa na ito, ginugunitan natin ang ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa bisa ng Republic Act No. 11201, ang kagawarang ito ay itinatag noong ika-14 na Pebrero 2019. Siguro tama lang din na tuwing Valentine's Day ang inyong anibersaryo dahil ang pagbibigay ng maayos na tahanan sa bawat Pilipino ay isang labor of love. Mula noon, ang DSUD ang nagsisilbing pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pamamahala, pagpaplano at koordinasyon ng mga programa para sa pabahay at urban development sa buong bansa. Mas lalong naging makabuluhan ang selebrasyong ito dahil sa pag-award natin sa ating mga benepisyaryo ng pabahay mula sa iba't ibang housing modality sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o yung 4PH. Natunghayan natin ang pagkakaloob ng mga symbolic key para sa mga benepisyaryo ng vertical at horizontal housing. Nagbibigay din tayo ng Certificate of Lot. Ito naman si Master Pogi naman na ano pa oh, nasita pa oh. Dadayet na nga ako eh. Aray ko. Hindi, oo na. Hindi, oo na. Hindi kasi pag kumakain yung si Bengbeng, yung anak ko, may natitira. O kaya naman si Marites, ako umuubos. Sayang eh. 'Di ba? Mahirap magtapon ng pagkain. O kahit sabi mo pa mga 3-4 na subo pa yan, 'di ba? Kaya ganoon. Tapos pag halimbawang papasok pa sa eskwela yung bata, hindi mauubos. Ako uubos, kainin ko, ganoon.
Huwag niyo na pinupuna yung ano ko, yung size ko. Ganun talaga, malakas. Para at least maganda. Tuloy na tayo. Sorry game. At award at cheque na magagamit ng mga pamilya para sa land at site development sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o yung tinatawag na ECMP. Iginawad naman natin ang Certificate of Entitlement para sa mga benepisyaryo ng Presidential Proclamation na dekada-dekada nang inaantay ang araw na ito. Ang mga tagumpay na ito ay bahagi ng ating masinsinang pagpapatupad ng programa ng pabahay. Mula Hulyo ng 2022 hanggang Enero ng 2026, tayo ay nagkagawa at nakapag-finance na higit 423,000 housing unit. Malayo na ang ating narating. Ngunit patuloy pa rin tayong nagsisikap upang maabot ang ating target na bahay sa mga susunod pa na taon. At hindi po kami titigil dito. Ang pagbisita natin sa precast plant na ito ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng mga tahanan sa ating bansa gamit ang makabagong teknolohiya. Dito po ay atin natunghayan ang isang napakahalagang proseso kung paano mas mapabilis ang produksyon ng mga housing unit. At layunin natin na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng bahay na ligtas, na disente at abot kaya. Kaya akmang-akma ang tema ng anibersaryo ng DSUD ngayong taon. 7 years of continuing service, celebrating our people and partners in building homes, building communities, and bringing happiness. Sa bagong Pilipinas, malinaw na walang pamilya ang dapat mapag-iwanan sa ating pag-unlad. Kaya patuloy na magtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang pabilisin ang produksyon, ayusin ang proseso at palawakin ang saklaw ng ating mga programa, lalo na ang Expanded 4PH program. Bagaman lumipas na po ang Valentine's Day, ang pag-ibig po natin sa serbisyo ay hindi magtatapos. Habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy nakikilos ang pamahalaan upang suportahan ang pangarap na ito. Kita nyo naman mga ka-eksena. Sa mga gusto makapanood ng buong video niyan, nasa RTV Malacanang yan mga ka-eksena. Ito. Yan. Papakita dyan mga ka-eksena yung haba kasi nito 1 oras to eh. Yan, 1 oras. Kaya kung gusto mapanood ng buo, pwede nyo dito puntahan. Yung speech ng iba pang mga kasama nila dyan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Yan. Wait lang. Ayan o. Ayan o. Yan. Bakit naman direct? Afford na mahirap mag-ipon na para makapagpatayo ng sariling bahay. Ito. Yan. Biruin nyo mga ka-eksena, yung iba palang beneficiaryo niyan, dahil yung mga nagdaang administrasyon, makupad, sorry. Makupad. O, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi! Galaw-galaw tayo, kilos. O. Hindi kami makarating ngayon. O, ulitin natin sa bayan. Dito yung kay nanay, o. O. Yan. Sarili at DSUD. At lokal na pamahalaan. Huwag biruin mo, graduating pa pala, 4 piso. O. Na laging tinitignan kung paano mapabuti ang buhay namin mahihirap. Sana po ay maraming katulad namin ang inyong matulungan. Uy, Toroy! Napakahalagang araw ito ngayon na kami ay isa sa nabigyan ng tsansa na makamtanan namin ang aming titulo sa lupa, sa tala. At unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na na-enjoy namin yung buhay na hiram namin sa Panginoon. Dahil kung hindi kami pinagbigyan ng Diyos ng mahabang buhay, hindi kami makarating ngayon dito sa araw na napakahalaga at the most unforgettable experience na makadaupang palad namin ang Pangulo sa araw na ito. Ako po si Jeremy Leno from Calayan City, Nueva Ecija. Ako po ay isang OFW galing Japan. Isa po akong pintor. Masaya po kasi gawa ng bilang isang OFW po, mahirap pong ma-afford na
mahirap mag-ipon na para makapagpatayo ng sariling bahay. Totoo yan. Uy, ganda oh. Ayos to ah. Siyempre, ano yan, may sariling tawag dito. Tawag dito? Anong tawag doon? Yung playground, basketball court, baka may swimming pool pa dyan ha. Isang magandang proyekto ng gobyerno ngayon ay kahit pa paano, yung mga katulad ko pong OFW, mabibigyan po ng pagkakataon na makakuha ng disenteng bahay. Tinan mo nga yan, tapos yung kay Digong oh, yung mga pabahay ni Digong, nababalot na ng talahib, nababalot na ng ghost town. Naging ghost project din. Lanyang buhay to. Ilang piraso lang yung kay Digong, pang ano pa, pang sinauna pa yung style. Diba? Diyos ko, grabe namang bahay naman to, condo style unit kasi. Mr. President naman, huwag kang maggagawa ng ganyan. Lalo ka tuloy magiging negative sa rating niyan eh. Isa tulong po ng 4PH sa murang halaga po na buwan-buwan. Buwan po nung nalaman na... Oo, may elevator pa. Pero po mga bahay na ganyan, inisip na po namin na mag-apply at paunti-unti po nagkami para po sa nagagamitin namin panimula doon po sa pabahay. Huwag kayo magpasalamat. Huwag kayo magpasalamat. Kay Sara kayo magpasalamat. Aray ko. Si Sara, pasalamatan nyo. Nakakaya naman. Kasi hindi tatama yung ratings niya eh. Grabe oh. Shoutout kay Addictus Rex ha. Tsaka si Maylin. Nakita ko. Ay si Maylin pala. Maili ako ng Maylin. Maylin pala. Oh, yun na yun. Yung speech na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. So, yun, mga kaiksena, ayan, nag-award. Biruin nyo yung iba, ang tagal inantay. At sa wakas, meron na silang sariling bahay na matutuluyan, matitiran. At kung ito man ay hinuhulugan, ay napakamura lang o maliit na halaga, hindi mabigat. Hindi kagaya kung magkano ba upa namin dito. Diba? Upa namin, ang upahan ngayon dito sa lugar namin, lowest 5K. 5K ang lowest. Ano to eh? 7. Yun. Shoutout kay Asik Risi. Oo nga pala, no? Asik Risi, kamusta na kayo ni ano? Hoy, wag mo sabihin. Aray ko. So yan mga kaiksena, at pansamantala muna nating dito puputulin ang ating live stream dahil bukod sa mahaba na rin yung oras ko at syempre live na rin naman yata ang iba nating mga kasamang pro BBM vloggers, pwede nyo rin silang mapanood kagaya nila Atty. Claire, nila Mark Ramos, Mike Cervera, Nyolo, sino pa ba? DJ Byron, sino ba? Lahat, mga kaiksena, yan. Sila, baka naka-live na sila, o sila naman ang inyong dayuhin, sila naman ang inyong panoorin, suportahan lang tayo mga kaiksena. Dahil ang kalaban natin, talagang makikita nyo naman yung kanilang propaganda ng mga didilis at ng mga vloggers nila. Kitang-kita nyo yung galawan, di ba? So maraming salamat sa ating mga moderators, Kabugera, Senadora, Spice Girls, at syempre yung ating mga kababayang OFW at Team Replay at lahat ng nasa Pilipinas. Magandang gabi po at maraming salamat. Magkita-kita tayo muli dito lang sa tambayan ng mga Senadora at Kabugera. Syempre kasama ninyo, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po at syempre para sa bagong, PBBM ko ba yan? Para sa bagong Pilipinas. Thank you so much and God bless po. Bye!